Nagsimula na ang mainit na bangayan ng mga maigpit na magkaribal sa halalan. Sinang-ayunan ngayon ni LP Presidential Bet Benigno Aquino III ang kumakalat na balitang hindi tunay na anak mahirap si Nacionalista Party Bet Manny Villar gaya ng pinapakita sa kanyang mga political ad. Nagpapatrol Jane Castañeda. Mula sa kumakalat na email, mga kolum sa dyaryo at sa mga dokumentong ibinigay ng isang source sa Liberal Party sa ABS-CBN, lumalabas na hindi umano anak mahirap si Nationalista Party Presidential Candidate Manny Villar, na tulad ng inilalarawan niya sa kanyang advertisement. Sa TV commercial kasi ni Villar, sinabi niyang dahil sa kahirapan, namatay ang kanyang nakababatang kapatid na si Danny dahil wala silang pampagamot ng magkasakit ito. Pero sa death certificate na laman ng kumalat na email na kinumpirma naman ng National Statistics Office, lumabas na leukemia ang ikinamatay ni Danny sa FEU Hospital noong 1962 at sa Funeraria Paz dinala ang kanyang mga labi. Hindi raw pang mahirap ang FEU Hospital at Funeraria Paz. Sinang-ayunan ito ni LP Presidential Candidate Benigno Aquino III. Kami lahat magkakapatid ipinanganak sa FEU Hospital. So palagi ko may kaya po yung pamilya namin at that point in time. So, medyo nahirapan ako unawain na kung yun ay isa sa mga premyadong ospital na parang ang claim mo hindi makabili ng gamot pero kaya magbayad po ng klase ospital. Bukod dito, wala pa rin daw gamot sa leukemia noong dekada 60, kaya kahit mayaman o mahirap, ikamamatay ito. Mula rin sa aming source sa LP, nakakuha kami ng kopya ng titulo ng lupa ng umano'y tirahan ng pamilya Villar sa San Rafael Village sa Navotas. Mahigit 500 square meters ito na hindi kayang bilhin ng isang mahirap na pamilya. Nahanap namin ang San Rafael Village. Ayon sa impormasyon na nakalap ng ABS-CBN News, ang mga loteng ito na nasa aking likuran ay pag-aari ng pamilya Villar noong 1960s. Ibinenta nila ang mga loteng ito sa Jumbo Fishing Company noong 1987. Kaya hanggang ngayon, ang mga ito ay pag-aari pa rin ng nasabing kumpanya. Kinumpirma ng empleyado ng Jumbo Fishing Company na matagal na nilang nabili ang mga loteng ito. Pero tanging ang may-ari raw na nasa Iloilo ngayon ang makapagsasabi kung kanino ito nabili. Itinanggi naman ng Liberal Party na sila ang nagbigay ng mga dokumento sa ABS-CBN. We deny that we are the source. The issue is the authenticity of these documents, not the source. So, let's leave it at that. Sa gitna ng mga kumakalat na propaganda ng iba't ibang partido, gagawin at sasabihin ng mga kandidato ang lahat para lang manalo. Kaya importanteng maging mapanuri ang publiko. Jing Castañeda, Patrol ng Pilipino. Pinagsosori naman ni Nationalista Party Standard Bearer Manny Villar ang mga kalabang kumwestiyon sa paggamit niya ng kahirapan para manuyo ng boto. Ayon kay Villar, lahat ng kwentong kahirapan sa kanyang sikat na campaign jingle ay totoo. Nagpapatrol Alvin El Chico. Target ng kantang ito na mabigit ang pangalan ni Villar sa mga mahihirap, dukhang nagsumikap at naging bilyonaryo. Kaya umalma si Villar sa mga akusasyong hindi naman talaga sila naghirap. O mamatayan ng kapatid dahil wala kang perang pampagamot. Isa-isa niyang sinagot ang mga akusasyon. Sabi ng kalaban, kung talagang mahirap sila Villar, bakit sa FEU Hospital na admit at namatay ang kanyang kapatid noong 1962? Kaya namin dinala doon. Ay may pisa na nasa akin tatay doon. Nelly ang pangalan, Nelly Chua. Pisa niya, siya daw bahala. Naghingi kami ng tulong at sa charity ward sa FEU yun. Totoo raw na ang Funeraria Paz ang nag-asikaso sa mga labi ng kanyang kapatid, pero sa bahay lang nila ang burol. Tama rin daw na nakabili ng lupa ang tatay niya sa Navotas, pero inutang lang ang pera sa GSIS. Naghanap kami ng lugar, malapit sa Smoky Mountain. Walang kali yun, Macadam Road. Nalulubog. Medyo amoy nga ng Smoky Mountain pa. Walang gate yun. Kumbinsido si Villar na gusto lang siraan ng kanyang mga kalaban ang koneksyon niya sa mga masang botante. Tayo lamang naman nila na makumpara na hasindero yung aking kalaban at lumaki sa layaw. Hindi ba lang nakatikim ng kahit na ano sa aking mga ikinikwento. Pinipilit nilang paglapitin kami. Hindi kami malapit. Dahil sa sama ng loob sa anya'y personal na pag-atake, dapat daw mag-sorry ang mga kalaban sa politika. Dapat naman, humingi naman ng paumanhin. Yung mga naninira, pati yung kapatid ko na namatay, ano gusto nilang sabihin? Hindi ko dadali sa ospital? Naghahanda na rin ang kampo ni Villar habang
papalapit daw kasi ang halalan, lalo pang titindi ang mga ibabatong issue para masira ang diskarte ng kanilang kandidato. Tanggap na rin ni Villar ang pagbagsak ng kanyang rating sa pinakahuling survey. Kaya may mga estratehiya raw na babaguhin at mga bagong hakbang na gagawin para lamang makahabol at maungusan pa ang nangungunang kandidato. Alvin El Chico, Patrol ng Pilipino. Naging buhay na ng isang pamilya mula sa probinsya ng Quezon ang tumulong sa kapwa ng walang kapalit. Ang bawat member ng pamilya ay may kanya-kanyang ambag sa kanilang komunidad. Kilalanin natin ang Pamilya Par, ang bayaning pamilyang Pilipino ng Quezon. Ako yung naging farmer leader noon, kaya yung mga farmers lumakalapit sa akin. Nakita ko na ang problema ng mga magsasaka na pag walang pagkakaisa, mahirap makamit yung alang minimiti. Kaya natin, layunin nito ay upang ilapit ko yung mga tao sa simbahan. Kami ay may mga prayer meeting, Bible study. Nagbibigay ako ng mga libreng legal assistance sa mga farmers at saka doon sa mga members nung organization ng tatay ko. Yung pinakang volunteer works ko ay pagiging fish examiner. So yung mga isang nahuhuli sa putok, ina-examine namin. Ang aking community extension is sa mga kabataan. Pilit namin tinataas yung consciousness ng mga kabataan na meron silang social responsibility. Habang buhay kami, tutulong ang aming pamilya sa mga magsasag ng nangangailangan tulong namin. Maging magbuhos ng ikawagalan. Kapamilya, kaninong buhay ang babaguhin mo? Huwag palalampasin ang pagkakataong maging bayaning Pilipino. Sa pagbabalik ng TV Patrol World, Manny Pacquiao posible pa rin maging kongresista kahit matalo siya sa Sarangani. Exclusive bakuna kontra H1N1 magagamit na sa Pilipinas. Isa pang exclusive, kaanak ng mga biktima ng Maguindanao Massacre. Hindi na babahala kahit nabasura ang kasong rebelyon laban sa mga ampatuan. At sexy Latin singer Ricky Martin, inaming siya'y bading. Lahat yan sa pagbabalik ng TV Patrol. Posible pang makaupo bilang kongresista si People's Champ Manny Pacquiao sakaling matalo siya bilang congressman sa Sarangani Province ayon kay PBA Party List nominee Miles Roses. Yan raw ay kung mananalo ang PBA Party List kung saan si Pacman ang chairman. Itinuturing na superstar si Manny Pacquiao sa boxing. Pero pagdating sa politika, marami pa rin ang bumabatikos sa desisyon niyang tumakbo bilang kongresista ng Sarangani Province. Minsan na kasing natalo bilang kongresista ng General Santos City si Pacquiao nang labanan niya si Darlene Custodio noong 2007. Ang simpleng paggawa ng batas, pero importante, hindi lang sa batas kailangan ma-implement mo sa tao. Ano Matulungan naiisip mo? silang lahat. Ikaw, sa ngayon, ano naiisip mong batas? Livelihood, trabaho, edukasyon, healthcare, medical assistant. Wala, yun ang unang hindi na kailangan batas-batas pa. Importante, gawin mo yan, tulungan mo, solve ang problema. Todo suporta naman kay Manny ang kanyang kaibigang si Willie Revillame. Hindi pinag-uusapan ng pera dito. Ang pinag-uusapan dito yung mga nagmamahal sa amin. Mahal na mahal
Lahat ka ng sambayan ng Pilipino. Dahil inangat mo ang bansang Pilipinas sa buong mundo. Nag-ukit ka ng history sa larangan ng boxing. Hindi mo ba alam yan? Diyan tayo mayayaman. Yan ang Sa kayamanan. pagmamahal. Ayon kay Manny, hindi naman nakakaapekto sa relasyon niya kay Pangulong Arroyo ang pangampanya niya kay Manny Villar na miyembro ng oposisyon. Si Pangulong Arroyo, kunyari siya naging kongresista, kasama mo siya, at siya'y tumakbo bilang speaker, susuportahan mo ba? Mahirap magsalita ang ngayon kasi wala pa naman. Mahirap pag-desisyon kagad. Kailangan pag-isipan mabuti yan. Mabigat ang labang susuungin ni Manny. Susubukan niyang i-knock out si Roy Chongbian, veteranong politiko na sikat sa Sarangani. Naniniwala naman si PBA Party List nominee Miles Roses na kahit matalo sa Sarangani, may pag-asa pa rin maupo bilang party list representative si Manny. Yan ay kung mananalo ang PBA Party List kung saan si Manny ang chairman. Kasi technically, the seats are owned by the party. So the board can decide who they want to represent the party in Congress. At kung napili siya ng board, in case he's qualified to do that, that's also possible. Pwede man yan. Pero ayon sa COMELEC, malabong makaupo bilang party list representative si Pacman dahil labag ito sa batas. Bawal yan. So if we allow that situation, tumatakbo ka, natalo ka, hahabol ka sa party list, parang you circumvented yung rules and regulations ng COMELEC. Sa kabila nito, malakas ang kumpiyansa ni Pacquiao na magwawagi na naman siya sa kanyang panibagong laban. Determinado si Manny na makakuha ng pwesto sa Kongreso pero hindi pa rin panataig ang kanyang kalaban na una nang nagsabi na hindi siya natitinag sa boxing superstar. Nagbisita iglesia si Nationalista Party Senatorial Candidate Ferdinand Bongbong Marcos sa Redemptorist Church sa Baclaran, kung saan minsan naging aktibo ang mga pari nito sa paglaban sa martial law nung panahon ng yumaong Pangulong Ferdinand Marcos. Live mula sa Redemptorist Church sa Baclaran, nagpapatrol Henry Omaga Diaz. Karen, wala daw halong politika at tradisyon na raw para sa mga Marcos ang magsimba dito sa Redemptorist Church dito sa Baclaran, kaya dito sila unang nagbisita iglesia para sa Semana Santa. Ito ang kauna-unahang pagkakataong nagsimba sa Redemptorist Church si Senatorial Candidate Ferdinand Bongbong Marcos matapos ang panahon ng kanyang ama na si Ferdinand Marcos bilang Pangulo ng Pilipinas. Noong martial law kasi, aktibo ang mga Redemptorist priest na siyang namamahala ng Baclaran Church laban sa mga human rights abuses. Katunayan, mayroong isang lugar sa Baclaran na tinayuan ng mga alaala para sa mga nawawalang biktima ng batas militar. Kabilang na si Father Rudy Romano na isang Redemptorist priest. Kanina, mataimtim na nanalangin si Marcos kasama ang kanyang asawa at mga anak dito sa simbahan ng Baclaran. This is where we used to go when I was young. And because ito nga para sa pamilya ko, this is more or less the start of our Holy Week. So sabi ko para maging makabulu, may ibig sabihin at may kabuluhan yung ating ginagawa. Pero ayon sa Shrine Rector na si Father Victorino Cueto, lahat naman ay welcome sa kanilang simbahan. Yun nga lang, naroon din ang panalangin na sana lahat ng magsisimbang politiko sa Baclaran ay ma-convert upang tunay na magsilbi sa taong bayan. Sana nga ay marinig ng mga kapatid natin pumupunta dito na tumatakbo sa politika na ang pagpunta nila dito ay hindi lamang para gamitin ang dambana, kundi maging pagkakataong ito talaga para mabuksan ang kanilang puso, ang kanilang kalooban na para sa isang mas marangal na diwa ng paglilingkod. Marami raw kasing politiko ang nagsisimba sa Baclaran, pero ayon kay Father Cueto, hindi sila dapat umasa ng anumang special treatment mula sa simbahan. Karen, nauna nang napaulat na sasama ang dating unang ginang Imelda Marcos sa pagbisita iglesia dito sa Baclaran pero hindi siya natuloy. Karen. Maraming salamat, Henry Omaga Diaz. Magagamit na sa ating bansa ang natuklasang bakuna na pang-iwas sa AH1N1 virus. Yan ay matapos itong pumasa sa Food and Drug Administration. Exclusive nagpapatrol, Ryan Chua.
Walang nakapaghanda noong nakaraang taon sa pagdating ng uri ng trangkasong tinawag na AH1N1. Kumalat ito sa maraming bahagi ng mundo at mula nooy sinikap ng hanapan ng bakuna. Ngayon nakarating na sa Pilipinas ang sinasabing solusyon sa AH1N1, ang Adam Flu S. Ito ang bakunang inangkat pa mula sa Europa. Nitong linggo, nakapasa na ito sa pagsusuri ng Food and Drug Administration. Ayon kay Dr. Lulu Bravo ng UP National Institutes of Health, mabuting paghahanda ito sakaling muling sumulpot ang AH1N1. If you're able to give the vaccine, chances are that the devastation of the H1N1 that occurred last year will definitely be decreased. 2 bilyong doses ng bakuna ang nasa bansa na at maaari itong makuha sa mga ospital. Ang mga may edad 18 pataas lang ang pwedeng bakunahan ito. Sabi ng mga eksperto, ngayon ang pinakamainam na panahon para magpabakuna laban sa AH1N1 at iba pang uri ng trangkaso habang hindi pa ito nauuso. Malulubos daw ang bisa ng bakuna kung nasa katawan na ito ng matagal bago pa magsimulang kumalat ang sakit. Sa pagsapit ng tag-ulan sa Hunyo, inaasahang muling magsisimulang kumalat ang sakit. Pero dahil may kamahalan ng bakuna, posibleng maraming Pinoy ang hindi makakuha nito. To those who cannot really afford it, perhaps there is some ways by which this can be given. Give higher prices to the rich, and for the poor, if we can give it for free. Para sa ilang eksperto, isa ang bakuna sa mahalagang dapat pagtuunan ng pansin ng gobyerno, lalo't kaligtasan at kalusugan ng mga Pinoy ang nakasalalay. Ryan Chua, Patrol ng Pilipino. Marami ang nagulat ng tanggalan ng corona si binibining Pilipinas Universe Venus Raj. Pero hanggang ngayon tikom pa rin ang bibig niya sa issue. Kilalanin naman ang kandidatang pumalit sa kanyang pwesto sa pagpapatrol ni Ginger Conejero. Tila nakaguhit na sa tadhana ni binibining Pilipinas second runner-up Nicolette Henson ang lumaban sa Miss Universe pageant nitong taon. Ito ay matapos inanunsyo ng binibining Pilipinas Charities Incorporated kagabi ang pagbawi ng corona at titulo ni binibining Pilipinas Universe 2010 Maria Venus Raj dahil sa kwestiyon sa kanyang birth certificate. Binibining Pilipinas Charities Incorporated decided with a heavy heart to let Binibining Pilipinas Universe 2010 Maria Venus Raj go after the organization discovered inconsistencies contained in her birth records. Hindi rin umabot sa age requirement ng Miss Universe pageant ang first runner-up na si Diane Nescio. Kaya ang 21-year-old na si Henson na ang magiging pambato ng bansa. Sobrang na-shock po. Why did you want Sobrang dream ko na po talaga siya, bata pa ako. Naalala ko, sinusuot ko yung heels ng mama ko, tapos naglalakad ako sa aming salamin, tapos kinakausap ko yung sarili ko, kunwari may sinasagot akong question. Kasabay ng excitement at kaba, nalulungkot din si Henson, lalo't malapit niyang kaibigan ang dethroned beauty queen na si Raj. Venus Raj, a formidable contender for Miss Universe. Marami nag-expect sa kanya and gagawin ko po talaga yung best ko. Umaasa naman si Nicolette na makakatulong ang kanyang lucky charm mula sa kanyang yumaong ina. Siguro yung pong rosary na binigay po sa akin ng mama ko before po siya nag-pass away. I'm sure sobrang saya niya po from up there. Kasi dream niya din po ito para sa sarili niya. Kaya siya po yung angel ko. Gaganapin ang Miss Universe 2010 pageant sa Agosto o Setyembre. Ginger Conejero, Patrol ng Pilipino. At susunod, exclusive kasong murder laban sa pamilya Ampatuan, tinututukan ng mga kaanak ng mga biktima ng Maguindanao Massacre. At mga bading, kinatuwa ang pagladlad ng sexy Latin singer Ricky Martin. Yan at iba pang nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol World. Kapapasok lang pong balita, half-day lang ang pasok bukas ng mga empleyado ng gobyerno. Ayon kay Presidential Spokesman Ricardo Saludo, inaprubahan ng Pangulo ang half-day na pasok ng mga empleyado sa lahat ng sangay ng gobyerno para mabigyan sila ng pagkakataong maghanda para sa Semana Santa. Maging ang ibang kaanak ng mga biktima ng Maguindanao Massacre hindi rin nababahala sa pagkakabasura ng kasong rebelyon sa mga Ampatuan. Ang tinutukan nila ngayon ay ang kasong murder na isinampa laban sa pamilya Ampatuan. Exclusive nagpapatrol, Lirio Bompat. Isang araw
ang ibinyahe ng mag-asawang Manny at Jauhara Alano mula Basilan nang malamang ibinasura na ng korte ang kasong rebelyon laban sa mga Ampatuan. Dating Cabinet Secretary ni ARMM Governor Zaldi Ampatuan si Manny at masugid na taga-suporta ng angkan. Dumiretso sila sa CIDG dahil umaasa silang palalayain na si Zaldi sa kulungan. Pero bigo sila. Pagkaalam namin, ma-release sila ngayon. But we made to understand that there is another case filed against them. Marami ang nalungkot sa pagbasura ng kasong rebelyon laban sa mga Ampatuan, pero hindi si Aling Mierna, asawa ni Manila Bulletin Correspondent Bong Reblando na nasawi sa Maguindanao Massacre. Ang tututukan na lang nila ay ang kasong murder na isinampa laban sa mga Ampatuan kaugnay sa massacre. Para sa akin, hindi ako pwedeng madismaya doon kasi hindi yun ang hinaharap namin. Wala kaming pakialam doon. Kasi yung rebellion sa gobyerno yun. Gobyerno ang may kaso nun. Masakit man sa amin na na-dismiss pero mas grabe pa na case ang ipapataw sa kanila. Si Buluan Vice Mayor Ismael Toto Mango Dadato sa pamahalaan na ipinauubaya ang pag-usad ng kaso. Hindi tayo nababahala ron na dismiss yung rebellion case filed against the Ampatuan, but it doesn't mean that perpetually dismissed. No? Pwede pa naman i-MR yun motion for reconsideration. Kasamang nasawi sa massacre ang asawa ni Toto na si Jeneline at 3 kapatid. Hindi siya nawawala ng pag-asa na makakamit din nila ang hustisya. Maraming mga bali-balita na nakikipag-negotiate sila dun sa mga victims. Sa akin, from the Ampatuan, no. Kahit na siguro kung meron mang hindi ko rin tatanggapin. Kahit na buong pera ng buong Pilipinas ibigay sa akin. Bagamat inaabangan ng kaso, abala pa rin ang magkabilang panig sa pangangampanya. Sa bayan ng Sharifagwak, nagkalat na ang mga poster ng pamilya Ampatuan. Kabilang na mga kinasuhan sa massacre. Namumutik-tik ang mga poster ni Dato Andal Ampatuan Sr. na tumatakbo bilang Vice Governor ng Maguindanao. Si Governor Sajid Islam Ampatuan tumatakbo ring board member sa Maguindanao. Kumakandidato namang vice alkalde ng Sharifagwak si Mayor Anwar Ampatuan. Pero sa bayan ng Datu Unsay, na kilalang balwarte ng Ampatuan, walang takot na nagkabit ng poster ang ilang supporters ng mga mangudadato. Lirio Bompat, Patrol ng Pilipino, Maguindanao. Out na ang lihim ng Puerto Rican singer na si Ricky Martin na siya'y bading. Hanga naman ang gay rights advocate sa matapang na pagladlad ng singer. Nagpapatrol, Mario Domawal. Bumaha ng samot-saring reaksyon sa online sites kasunod ng deklarasyon ng makisig na Latin idol na si Ricky Martin na siya ay bading. Sa kanyang website, inihayag ng 39 years old na singer. Matagal niyang pinasan ng lihim dahil sa takot na mawala ang mga bagay at kasikatang kanyang pinaghirapan. Pero ngayon ipinagmamalaki na niya kung sino talaga siya. Tanggap na daw niya ang katotohanan na nagpalaya sa kanya. Nakarelasyon dati ni Ricky ang TV host na si Rebecca de Alba sa loob ng 14 na taon. Sa mga umpukan, marami ang bumilib sa pagladlad ng dating miyembro ng grupong Menudo. Welcome to the club! Congratulations! Winner sa lahat ng winner. Umamin talaga siya. Magladlad na rin sila, yung mga totoo, kasi mas masarap magpakatotoo. Pero ayon sa komentaristang si Manny Castañeda, hindi dapat pagpistahan ang pag-amin ng singer. My stand is, treat us like any regular guy. It's just that we prefer men rather than women, and after that, there's nothing else to it. Pinagbunyi naman ng gay rights advocate na si Danton Remoto ang pag-out ni Ricky. Naman pa namin medyo naaamoy yan kasi sumasayaw na parang ipo-ipong pa ganyan-ganyan. Sabi ko siguro bading na makakagawa ng ganyan. Pero ang buhay kasi sa kloseta, para yung nakatira sa kabaong. Wala naman siguro siyang balak na tumira sa kabaong habang buhay. Ngayon magka-40 na siya, no? So para kay Ricky Martin, mabuhay ka kapatid. Dagdag pa ni Remoto, sana maging inspirasyon si Ricky sa iba pang natatakot maglatad ng kanilang kasarian. Dito talaga may dilema. May mga kilala ko artista rito na hirap, no? Parang kapatid. Itutulak na kaya kita. O artista, galingan mo ang trabaho mo, relasyon mo sa magulang mo, kamag-anak, kaibigan, kapatid. Pero sa bandang huli, magdesisyon ka pag handa ka na, no? Para yung prutas na pag hinog ka na, pwede ka nang umamin.
Sa huli, iginit ni Ricky, nagladlad siya para imulat sa katotohanan ang dalawa niyang anak na produkto ng artificial insemination. Mario Dumawal, Patrol ng Pilipino. Hindi naman malungkot doon, Karen. Alam mo, bumilib ako ha. Tsaka tinong sabi, magpakatotoo ka, kapatid. Kahit ina-idolize mo siya noon, ha? Okay lang, wala Magaling siya problema. sumayaw. Ako ang hamon ko nga sa mga lalaking artista na may itinatago. Ang hirap itago nun na ng habang buhay. Magladlad na. Oo. Ang importante, Wala kang sa ilalagyan. huli. Wala. Ang importante sa huli, happy ka. Correct. Happy ka. Oo. At yan ang mga balita na kalap sa aming mas malawak na pagpapatrol. Kami ang inyong patrol ng Pilipino, naglilingkod sa inyo saan man sa mundo.